Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Karating lang po natin at pagod na tayo pero kailangan natin mag-vlog kasi meron tayong magandang pag-uusapan ngayon mga ka-Wonder. No? At of course, ito'y tungkol dyan sa impeachment. At may isa pang balita na galing dito sa mga DDS na kinakalat nila mga ka-Wonder. Ngayon mga ka-Wonder, pero niyan, bago mga ka-Wonder, meron tayong shoutout dito. Angelito Santos. Okay, from Japan. Okay, shoutout daw kay Marie Santos po. Shoutout po sa inyo, Miss Marie Santos. I think this is relative or I don't know, wife or... Okay, that's from Angelito Santos, Madam Marie Santos. Shout out po sa inyo. At yan, before we proceed further mga ka-Wonder, bago tayo mag-start, hinihiling ko sana na mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Dahil ang target natin mga ka-Wonder is road to 100,000 muna. No? Pag naabot tayo dyan, we will again aim for bigger number. So, subscribe po kayo. May nakalagay na subscribe po dyan. Pindutin nyo po yung bell and then lalabas. Piliin nyo yung all. Yan. Marami po salamat. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, kung ano ba yung mangyayari dyan sa April 14. Kasi ito'y binabantayan din ng kampo nila Sara Duterte at ng mga DDS na magkamali itong House of Representatives, particularly itong Committee on Justice dyan. Kasi mga ka-Wonder, dapat manatili lang itong isang pagdinig. Hindi ito dapat magmukhang trial, Gaya ng binanggit ni Luistro. Actually, napupulaan ngayon si Luistro, Na may mga nagtatanong sa atin, ano ba sinasadya ba ng Kamara yan, ng Committee on Justice, na mabasura yung impeachment ni Sara? Hindi po natin, tayo po yung nag-oobserba lang. Pero dahil sa binanggit nga ni Representative Luistro, napapahamak tuloy itong Committee on Justice dahil nga sa ginamit niyang mini trial. Bakit kailangan pa kasi daw gumamit ng mga ganyan? Diba? Kasi, yun nga, napapahamak. At kung hindi ako nagkakamali, mga ka-Wonder, parang, correct me if I'm wrong, hindi ko sinasabing confirmed, na parang hindi kasi dumadalo itong sina Sara Duterte doon sa pagdinig. Parang may sinabi siya, dapat duminig kasi parang may possibility, parang sinabi siyang gano'n, na parang mabasura, parang gano'n. I'm not sure, pero parang narinig ko sa bibig niya yun, na yung ganong term. Now, correct me if I'm wrong, hindi ako confirmed doon, pero gano'n yung pagkakarinig ko. Well, anyway, yung mga yan, na sinasabi kung sinasadya, hindi ko po alam. Tayo po yung nakikinig lang at magbabantay lang mga ka-Wonder sa mga nag-aabang sa mga darating na pagdinig, So, pag-usapan natin yan at tinatanong din nila kung sino yung mga pupunta. Well, pag-usapan po muna natin dahil may mga videos din tayo rito, mga dalawa lang. Maikli lang mga ka-Wonder para malaman natin, straight from the horse's mouth at hindi galing sa akin. So, anong mangyayari sa April 14? That's 20, of course. Diyan sa Kamara, na nakikita natin yung petsang yan, ay yung tinatawag na clarificatory hearing. Ito'y kaugnay, of course, sa kinakasangkutan dyan ni Sara Duterte sa kanyang kampo, Yan i-represent ng kanyang mga counsel, mga legal. And of course, kasama siya kung pupunta siya. Pero kasi dinidiskwento ngayon nila si Madriaga, na sabi nga nitong si Panelo, parang binibida siya as if he is the smoking gun. But in fact daw, siya raw yung weakest link, sabi nitong si Panelo. Well, alam na natin yung mga diversionary na ganyan, para ipakita lang sa tao at ipasigurado lang dyan kay Madriaga na weak ka. Pero malalaman natin yan kung talagang weak. Kasi ang kalaban na talagang pagkalaban na sinasabi mong malakas man yan o mahina. Lalo na kung yan ay talagang mahina. You don't have to say that. Okay? Kailangan lang nilang i-kondisyon yung isip ng mga tao at pati si Madriaga kung maapektuhan. Weak pala ako, ganun. But we will find out kung talagang weak.
At yung nangyayari diyan mga ka-wonder sa April 14, no? Sa next Tuesday, no? Kung di ako nagkakamali, ay isang clarificatory hearing. Isang uri itong mga ka-wonder ng pagdinig. Hearing, ibig sabihin dinidinig lang. Iba kaysa dun sa trial. Pag sinabing trial, sinusubok. Ano yung sinusubok? Yung mga testimonya, yung mga ebidensya, yung tao, yung nag-aakusa. Yung ibig sabihin, hearing proper na yon. So, dun pa lang maiintindihan na natin kaibahan. Hearing, pagdinig, trial, paglilitis o pagsubok, no? May cross-examination sa trial. Dito sa hearing, wala. No? Magsasalaysay lang yung nag-aakusa. And then, pag may mga ambiguity dyan, maririnig sila dyan na medyo ambiguous, parang sasabihin yan o may papaliwanag siguro dyan yung justice, ano? Or kung itong witness, no? So, yung mangyari dyan, pagdinig lang. At dyan, mga ka-wonder, ay nililinaw, no? Yung mga nauunang pahayag at mga ebidensya, nililinaw. Kaya nga, hearing, anin mo, kaya nga kung may mga ambiguity dyan, kailangan dumaan ito sa malinaw na dinig na maparating ito sa taong bayan, ano? At tinatanong muli dyan yung mga resource persons o testigo, gaya ni Madriaga, ni Trillanes, sila po ay ipapasabina dyan, no? At hindi pa ito decision o hatol, mga ka-wonder, no? Bilang paglilinaw lang ng facts, mga ka-wonder. Nililinaw nga no? Dinidinig, magsasalaysay, and then magbibigay linaw ito, no? Ibig sabihin nga, mga ka-wonder, hindi pa ito labanan mismo. Wala pa diyang tanong dito, depensa rito, cross-examination dito, presenta ng ebidensya. Wala pang ganyan. No? Isa itong proseso, mga ka-wonder, para maintindihan o mas maintindihan ng mga mambabatas. No? Para maintindihan ng mambabatas yung prinisinta nitong witness, nitong nagreklamo, kung ano yung mga gusto nilang iparating. No? Para maintindihan nitong mambabatas o opisyal ang buong sitwasyon, mga ka-wonder. Kasi bakit? Kasi pagdating sa hearing proper trial, sila yung prosecutor, no? Paano mo maintindihan yung kaso kung hindi mo dadaan sa pagdinig, no? Kaya diyan yan, mga ka-wonder. So, yung sinasabi nating hearing versus trial, ano bang pinagkaiba niyan, ano? Kasi gagamitin niya naman niya, trial yan, syempre, para maintindihan. Meron na tayo agad na kumbaga pre-orientation para maintindihan natin lahat. So again, ang hearing ay isang pagdinig, ano? Hearing nga pagdinig, no? Ito ang mangyayari, mga ka-wonder, dyan sa April 14 at ito hindi trial, ito yung hearing pa lang. Clarificatory hearing to be exact, mga ka-wonder, no? At ang katangian o characteristic nito, mga ka-wonder, ay ginaganap sa Kongreso o sa Senado, no? In this case, sa Kongreso muna bago iakyat sa Senado for proper hearing, for proper trial, No, minsan sa korte, no, preliminary stage kung tawagin. Depende dun sa inaakusahan. Isang impeachable officer ito na ayon sa Constitution, ang hawak nito ay Senado at Kongreso bilang Vice Presidente. Kaya dyan gaganapin. So ang layunin nito, mga ka-wonder, ay mag-imbestiga at magngalap ng impormasyon. Kaya nga sinasabi ron, minsan pinapasabi na yung mga document, no? Kasi nagngangalap ng impormasyon. Information coming from the document and from the person himself who will testify. At in other words, mga ka-wonder, hindi pa ito paghahatol ng guilty or not guilty. Kasi ang verdict na yan ay doon natin maririnig sa Senado. No? So, pwedeng political o legislative lang ito in nature. So, yan. No? At sino yung mga present dyan? Of course, yung mga mambabatas kasi sa chamber nila yan no? Sa kongresista. I'm not sure kung may mga senador dyan na present. Ano? Pero kasi ito'y hearing. Hindi pa naman ito trial. So maaring mambabatas lang. Again, I'm not sure kung may pupuntang senador dyan or what. At mga inimbitahan, of course, mga pinatawag. Excuse me, kagaya ni Madriaga. At kailan ba sasalang si Sentry? No, ito meron tayong tinatanong dito sa atin, kailan ba sasalang si Sentry? Well, may sinabi si Sentry. Ito po, bago natin ituloy, mga ka-wonder. Ito yung sinabi ni Sentry. Kung kailan siya sasalang. Sa April 14, kasi yan ay yung tungkol muna sa confidential funds.
Yun muna ang tatalakayin nila. Tapos ako naman naimbitahan doon sa parte ng complaint, yung allegation na ill-gotten wealth, non-declaration sa SALN, tapos yung involvement ng Duterte family kasama na si Sara doon sa illegal drugs. Yun mga ka-wonder, ano? Malinaw sabi ni Sentry, hindi pa siya sa April 14 dahil ang didinggin, mga ka-wonder, sa April 14 ay itong confidential funds ni Sara Duterte, no? Yan muna ang focus diyan. At kaya nandiyan si Madriaga kasi siya yung bagman, nagdi-deliver ng pera kung kanino ibibigay nila chika yung mga pera na gamit itong confidential funds na pinaghinalaan. At si Sentry, I think sa next siya, no? Sa 22 yata. Kasi si Sentry ay papasip sa sabina dahil sa mga ill-gotten wealth, no? Yung mga undeclared dun sa SALN at yung involvement nito mga Duterte diyan sa drugs, ano? Kasama diyan si Sara Duterte. Ito yata yung tumatanggap sila ng pera, yung pamilyang Duterte. Kaya yan yung mangyayari doon sa 22, if I'm not mistaken. Itong 14 is more of confidential funds dito kay Sara Duterte. So yung mga taong papasipin na dyan, of course si Madriaga nga na sinasabi lang weakest link, pero nanginginig na sila. Nung sinabi ni Sara, ako hindi ko siya kilala pero tignan mo yung mukha. Halatang, sabi nga ng kaibigan na kong psychologist, you can actually read the person's gestures, mannerisms, and action if he or she is telling a lie. No? So, kayo na, tingnan nyo yung sinabi niya nung in-interview siya. Hindi ko kilala si Madriaga, basta ako. Tapos sinagot niya, hindi, tayo magkakilala, may picture tayo. Alam mo na yung mga reaction. Malalaman natin yan pagdating na impeachment. At siyempre, yung mga legal counsel ng mga partido, yan, magsisipunta yan. No? Parte yan ng pagdinig. Kaya kailangan nandyan sila. At ito namang trial, mga ka-wonder, kaibahan nito dyan sa hearing, no? Na sinasabi nating clarificatory hearing, ay iba itong trial dahil ito ay nililitis ka na. No? Ito ay formal na, no? At mas seryoso. So seryoso rin naman yung hearing, pero ito ay mas seryoso na kasi dito na mauuwi yung verdict kung guilty o hindi, no? At ang katangian nito mga ka-wonder, nitong paglilitis or trial ay ginaganap ito sa korte, sa impeachment court. In that case, dahil impeachable officer si Sara Duterte bilang vice presidente, ay diyan gaganapin sa Senado, no? Pag ito ay paglilitis na or trial na mismo. At may malinaw na ito na mayroon na diyang prosecution, itong mga Committee on Justice, no? At may depensa, of course, itong sila Sara Duterte, didepensahan nila yung sarili nila. At of course, andiyan dyan yung hukom dahil gagawin yan sa Senado. The Senate will be the courtroom and the senators themselves will be the senator judges. Sila yung magde-decide kung guilty o hindi. Pagkatapos makita yung mga ebidensya at marinig yung mga testimonya. No? At ang layunin niyan mga ka-wonder ay magdesisyon. Gaya nga ng sinabi natin, kung may sala o wala. So ang resulta niyan mga ka-wonder ay may hatol. Ibig sabihin may conviction or acquittal, no? Kung makitaan nila ng probability yan na talagang guilty yan, no? O hindi lang, kumbaga, kung makitaan nila yan ng malinaw na resulta, kung guilty, conviction. Kung hindi, di acquit. Yun mangyayari dyan mga ka-wonder. At of course, yung parusa, no? May parusa kung mapatunayang guilty. Ano ulit yung parusa? Yung dalawa, ito hindi criminal trial mga ka-wonder, ha? Ito isang proseso ng impeachment. Ang magiging parusa kay Sara Duterte kung mapatunayan na siya ay guilty ay matatanggal siya sa kanyang posisyon bilang Vice President at mawawalan siya ng authority. At isa pa, yung perpetual disqualification, no, to hold any public office. So yun yung dalawang parusa. So mga ka-wonder, nalilinawan natin kung anong kaibahan ng mangyayari sa 14, no? Kung ibubuod natin, mga ka-wonder, sa aspect nito, hearing, mag-iimbestiga. Trial, maghahatol, no? At ang lugar naman, mga ka-wonder, kung sa hearing, sa Kongreso, no? At pag trial naman, of course, dito na sa Senado. Diyan gaganapin, mga ka-wonder.
At ang resulta niyan mga ka-wonder, wala pang desisyon. Kasi nga, nandoon pa tayo sa pagdinig. No? At doon yan sa hearing. At pagdating naman sa trial, may final na, may hatol. No? Kaya doon sa walang desisyon kasi dinidinig lang. While dito, pag na-cross-examine na, nakita na yung mga dokumento, yung mga veracity ng mga allegation, kung totoo, of course, conviction yan. At kung hindi, acquit. At yung antas niyan mga ka-wonder, dito sa hearing, mas maaga. While dito sa paglilitis o trial, mas formal. No? Mas formal siya at sa bandang huli siya. Pagkatapos sa Kongreso. At yung mga ka-wonder, tatanungin din natin dyan. May nagtatanong kasi sa akin, sino ba yung maaring dumalo sa 14? No? Dahil may subpoena nga yung mga ilang individual dyan, ibig sabihin yung mga taong obligadong humarap. Kasi pinasubpoena sila no? So mula sa kampo ni Sara Duterte, of course, yung kanyang mga legal counsel, yung dapat makadinig, no? At kasi yun yung magdedepensa sa kanya. Mga official o staff na konektado sa issue, yung mga sinasabi diyan na involved, yung mga nasuhulan, yung mga na-bribe, yung mga nagbigay ng envelope. At andyan din yung COA bilang magpatotoo dun sa papanong ginastos yung confidential fund at kung sino-sino pa. At may mga direktang at yung mga taong may direktang kaalaman sa aligasyon kagaya ni Madriaga na sinasabi nga nilang weakest link, no? At mga subpoena personalities, no? Itong mga posibleng kasama diyan. Sino? Yung mga government officials na may kaugnayan sa issue. No, yan nga siguro yung sinasabi nating mga lead o head diyan ng mga institution, ng mga government agencies. Yung mga whistleblowers, inuulit na natin, itong si Madriaga at kung sino pa, mga testigo at mga eksperto ng mga financial dyan sa COA, sa legal at dyan sa technical kung kinakailangan. So sila yung mga kakatawan sa pagdinig na kasama. No? Kapag may subpoena, mga ka-wonder, hindi pwedeng basta tumanggi. No? Hindi ka pwedeng tumanggi kasi pag hindi ka sumipot, maaari kang ma-cite in contempt. No? Kaya dapat pumunta ka. No? Kaya pag pinasubpoena ka, ibig sabihin seryoso yan. Kailangan mong dumalo. At anong posibleng mangyari mismo sa hearing? Of course, sa araw na yon, inaasahang pagpresenta ng mga tanong mula sa mga mambabatas. Kasi nga, dapat maunawaan ng mambabatas yung ipinipresenta nitong mga nag-aakusa. No? Kaya magtatanong sila dyan. And of course, yung mga pagsagot ng testigo, lalo na yung mga napasubpoena, sasagutin nila itong mga katanungan dahil nga clarificatory para malinawan yung mga mambabatas. At ang paglilinaw ng mga controversial issue, yan yung mga lalamanin yan. At yung mga posibleng may tensyon o matinding pagtatanong. Siyempre, di ba? Kailangan nilang panindigan at depensahan sa sarili nila. At ito naman magtatanong, kailangan baliin yung mga ebidensyang ipinipresenta. No? Kailangan paniwala. Ipakita nila doon sa mga mambabatas. No? At may mga bagong revelations. Kagaya ng mga naririnig natin mga bagong revelation dyan, ewan ko idadagdag nila yan. No? Kaya malagang tandaan mga ka-wonder, ang hearing ay hindi pa paghusga. No? Ito ay maglalatag ka pa lang ng mas malinaw na ebidensya. No? At maaari ito maging basihan mga ka-wonder kung magkaroon na ng kaso. Yan din ang gagamitin. Tuluyang mauwi ito sa trial o impeachment mga ka-wonder. So yan mga ka-wonder, again, ang hearing ay pagtatanong at pag-iimbestiga. Sa trial, pagdedesisyon na kung guilty si Sara o hindi. So yan mga ka-wonder, at least nalinawan na tayo kung ano mangyari sa April 14. At yun na nga, isa pang pahabol bago tayo magtapos, kinakalat nga ng mga DDS na itong si Lacson daw, papalitan daw ni Marcoleta. Dahil daw wala raw kakwenta-kwenta ang pagiging Blue Ribbon chairman nito. No, alam nyo na ibig sabihin kapag nawala si Lacson at papalitan naman daw ni Cayetano itong si Soto. So yung dalawang matataas dyan na may control ay tatanggalin nila. Sasabayan at gagawa sila ng paraan mga ka-wonder para mahadlangan lang yung impeachment na yan. So kailangan maging matibay itong Senado, hindi pa ayayanig sa mga ganyang kwento na halatang halata na umiiwas lang sa impeachment trial.
Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila kung ano yung mangyayari sa April 14 at kaiba ng trial versus hearing at itong balita na pag kinakalat ng DDS na maari daw tanggalin si Lacson at si Soto. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.